Sino pong masaya na June na ngayon? Amen? Pwede mo ba sabihin mo sa 10 tao, Happy June! Yes! Thank you, Jesus. Hallelujah. This is our 6th month of the year 2026. Sino po dito naranasan niya sa loob ng 6 na buwan, si Lord ay mabuti sa kanyang buhay. Amen. Come on, if God is good in your life, pwede mo ba natin palakpakan si Lord? Come on. The best clap of praise. Yes, we praise you, Jesus, today. Come on, sabay-sabay po na palakpakan si Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's praise Jesus today. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ. Come on, let us come and praise Him. Let us come and praise Him. Name His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Come on, let's praise Jesus today. Let us shout His name on high. Jesus died and now we're alive. He has risen from the grave. Yeah. To give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now we're alive. He has risen from the grave to give us life. Come on, sabay-sabay po ng malakpak para kay Lord. Woo! Yes, we welcome you here, Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ. Come on, let us come praise Him. Let us come and praise Him. Praise His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Come on, let us shout. Let us shout His name on high. Woo! Come on, let's praise Jesus today. He has risen from the grave. To give us life again.
Christ has made us alive. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory. All that we are, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. All that we are for your glory. All that, come on, shout the name of Jesus. Jesus. We praise you. We praise you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Thank you, Jesus, for your presence. Whoa, oh, oh. Oh, come on, let's declare the fight. The fight is now over. War has been won. The power of, come on, let's declare Jesus. Jesus, the Christ has made us alive. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory. All that we are, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are. Yes, Jesus, we praise you today. Sa'yo lahat, Panginoon. Jesus. For your glory. We praise you. We praise you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. What a sacrifice. You lay down your life. Come on, to save a sinner's heart like mine. Come on, why not surrender it all? Surrender all, yes, all to you, my God. Hallelujah, yeah. Hallelujah. Hallelujah to your name. Come on, let's declare it. All that we are for your glory. All that we are for your Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are. Yes, Jesus. Para sa iyo lahat, Panginoon. Jesus, all that we are for your glory. Come on, with all our hearts, we praise you. All that we are for your glory. Come on, let's praise Jesus today. Deserve the Lord ang papuri mo. Come on. We praise you. We praise you. All that we are for your. Come on, shout the name of Jesus. Jesus, all that we are for your glory. We praise you. We praise you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Yes. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on, let's praise Jesus today. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Come on, malakas mong palakpak para kay Lord. Come on. The best clap of praise to the King of Kings. Thank you, Jesus. Tunay. Thank you, Jesus. Sino po dito naniniwala na mabuti po ang Diyos? Amen. Come on, minsan pa, pwede po ba natin ibigay ka ng pinakamalakas na palakpak? Come on. The best clap of praise to a Lord that is worthy in your life. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Sabi ko nga po kanina, we are, nasa June na po tayo. Amen. We are in the 6th month of the year 2026. And I know po, kahit di ko po kayo tanungin, you have testimonies kung gaano naging mabuti si Lord sa loob ng 6 na buwan sa buhay mo. Amen. Amen. Pwede po ba natin sabihin ngayong araw na ito with all our hearts, Lord, we are so excited for more of you. Amen. Amen. And this is just a reminder to all of us na kaya tayo nandito. This is all about Jesus. Amen.
It's all about Him. Na ang reason kung bakit ka nandito dahil mahal mo si Lord. Amen. Come on, pwede po ba natin ibigay kayo ng malakas na palakpak? Come on. Thank you, Jesus. You're so good. You're so good. Come on, let's continue to enjoy the presence of God in this place. Thank you, Jesus. Jesus be the center of it all. And Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of it all. Come on, with all your heart. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, we worship you, Jesus. You're the center. Everything revolves around you, Jesus. You're the center of it all. The center of it all. Come on, let's declare Jesus. Jesus be the center of my life. Declare this. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Oh, we worship you, Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, yes, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. Come on, why not today you worship God with all your heart? Lift the name of Jesus. From my heart to the heavens.
the center of everything. You're of the world. All hail King Jesus. We worship you, Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. Here we praise you, Lord. All hail the Savior of the world. Oh, we worship you, Jesus. All hail the Savior of the world. Come on, malakas mo palakpak para kay Lord. Come on, the best sound of praise. Thank you, Jesus. Mabuti ka, Panginoon. You are so good. You are so great. Thank you, Jesus. Hallelujah. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. We honor you today, God. We glorify your name. Salamat sa dakilang araw na ito, sa magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you for bringing us in this place because we believe may gagawin ka ngayong umagang ito. And as we hear your word, hayaan mo pong maging buhay na buhay sa puso at isip namin ang bawat salitang aming tatanggapin ngayong umaga. Holy Spirit, freely move in our midst and hayaan mo pong patuloy na maitaas si Jesucristo sa amin pong kalagitnaan ngayong pong umagang ito. We love you, Lord. We honor you. We praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Pwede po bang bumati ka po ng 3 tao, sabihin mo, may gagawin ang Diyos sa'yo. Come on. May gagawin ang Diyos sa buhay mo ngayong umagang ito. Sino pong naniniwalang may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay? Amen. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, I just want to welcome everyone who's here today. Masaya po ang Diyos andito ka. At masaya din ako nandito ka. Masaya din yung katabi mo na nandito ka. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, masaya ako katabi kita. Amen, amen. Gusto ko pong i-welcome everyone who's first time here. We're so happy you are with us today. Ayan. Welcome po kay Angel Cabaylo. Palakpakan naman po natin si Lord. Nasan siya? Ayan. May regalo po kami sa inyo. Hello po. Ganon din po kay Zaira Kim Laude. Ayan. Welcome. Kay Ginery Balakwa. Tama ba yung aking Yan. Welcome. And si Marlon Dorado. Welcome po sa J1 Church. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ayan. Ganoon din po si Mikaela Banton. Ayan. Welcome po sa J1 Lucena. Praise God. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, you are welcome here. Praise God. Pumalakpak nga po yung naniniwalang may gagawin po ang Diyos ngayong pong umagang ito. Praise God. Thank you, Lord. Good morning po sa bawat isa. Sabihin natin sa katabi natin, maganda talagang umaga ngayon. Yeah. Praise God. Brother Jerry, God bless you. Napakabuti ng Diyos sa umagang ito. Ilang araw na lang at kami po'y babalik na ulit sa Canada. Yan. Tama-tama, summer naman doon. Pag-pray nyo kami para mas marami pang mabuksan na gawain. Praise God. Isa pang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Let's recite Luke chapter 4, verse 18 and 19, please.
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised and proclaim the acceptable. Our Lord is Jesus, the Anointed One. Ang ating pong J1 culture, I am a blessing, I am anointed, I'm a deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build, I'm not seasonal, I appreciate everyone, everything, I'm part of something big, and I'm partnership with Christ, and I'm not extreme. Ayan, praise God. So this morning, we're going to, itong whole month, we're going to talk about more on delight, right? Tama ako, no? So, but ang ating pong bibigyan ng pansin ay tungkol po sa salita ng Diyos. Psalm chapter 1, verses 2 and 3. Ang sabi ron, so ang aking pong gusto share ay enjoy the Word. Sabi nyo nga, enjoy mo ang Word of God. Yan, enjoy natin yan, ha. Psalm chapter 1, verse 2 to 3, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on His law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Ayan. May the Lord be blessed sa kanyang salita. Tayo po yung yumukot, pumikit tayo manalangin. God, hold on each one of us. Let your presence move right now. Let there be a big and powerful conviction. Magkaroon ng matinding conviction ang bawat isa. Bagamat simple lang aming pag-uusapan, pero Panginoon, mas maganda na ikaw ang siyang mapapurihan. We give you praise, we give you honor and glory in Jesus' name. Amen. Yan. Brother, Pastor Emil, mas maganda nga. Nakaganon talaga. Ang ganda ng sound sa stage, hindi maganda dyan. Kung mapapalit nyo ngayon, mas maganda para malinaw ang boses dyan. Ano? Kung maigaganon nyo lang, igaganon lang naman yata yan. Wag na, wag na raw, wag na. Okay na, wag na. Next time. Ang ganda ng boss dito eh. Now, ang sabi ron, but whose delight is in the law? Yung word na delight, sabi nyo nga delight. Sabi nila, no, ice cream delight. Ano nga ice cream yan? Parang, ano ba yung ice cream delight, Brother Ray? Selecta. Ayan, Selecta raw, ice cream delight. Ang word na delight kasi, it is a high degree of pleasure. A high degree of pleasure, joy, and gratification. Ibig sabihin, tumaas yung damdamin mo sa sobra kang na-overwhelm, natuwa. Yan, natutuwa. Tapos may galak, at talaga namang binibigyan mo talaga ng, wow, grabe ang salita ng Diyos. Kaya yung Word of God, pwede palang dumating yung time na natutuwa tayo dahil binabasa natin. Amen? Sino po nakakapagbasa ng Bible? Nakakapagbasa po ng Bible. Ayan. Malaga yan eh. I need to read the Word of God. Gusto ko din natin marinig lahat ang salita ng Diyos. Ayan. We enjoy God's Word for the following reasons. Ito po yung mga dahilan. Maaring sabihin natin, basic naman ang tinuro ni Doc Jing. Okay lang. Kasi meron ditong gustong patunayan ng Panginoon. Alam ko na lahat tayo gusto natin ang mabuhay ng maganda. Ayan. Yan nga ang problema ng tao sa mundo, di ba? Sa mundo, ang nagiging problema natin, nag-struggle tayo. Pwede pa lang isang araw ay hindi ka nag-struggle sa buhay mo. Pwede ba? Amen? At hindi po ito sa magitan ng panalangin, o may nagpipray sa'yo, hindi lang ganon. Hindi lang ito sa pamagitan na ikaw ay laging meron kang narinig lamang na tao nagpapayo sa'yo, hindi lang ganon.
kung hindi kapag ang salita ng Diyos ay talagang natutuwa ka. Sino pong masaya dito? Isang matandang kwento na lagi ko kwento noon. Nung kami ay nagpupunta sa City Jail ng Manila, Manila City Jail. Ewan ko kung ano na itsura niya ngayon. Ayoko nang bumalik doon. Parang nakulong ano. Hindi ho. Nagpupunta kami doon para mag-Bible study. Nagulat kami, biglang tinigil yung Bible study, tapos sinawakan yung mga plato nila. Nag-iingay silang lahat. Ang ingay-ingay. Sabi ko, ano nangyari? Ba't tumigil? Kainan na po. Kainan na. Tapos nakita ko yung pagkain. Sana hindi na ngayon. Ang tagal na nun ha. Isang drum, andun na yung kanin, andun na yung ulam, yung sabaw. Tapos sinasandok, nilalagay sa kanilang plato. Sabi ko, pagkain ba yan? Ba't ang saya nila? Masaya sila dahil pagkain. Masaya sila dahil mabubusog sila. Alam nyo ba, yung mga taong yon, nakulong sila at nagtsatsaga sa kanilang kinakain na ganon. Kayo siguro hindi nyo makakain yon. Ako nga, tinitignan ko lang, lumulutang-lutang pa yung mga gulay-gulay. Maganda naman tignan, pero yung nasa isang drum lahat, tapos sinasandok, yung nagsasandok, sumaside pa yung kamay niya, yung gano'n. Sarap naman. Pagkain na may bakterya. Glory to God. Ayan. Sa Word of God, dapat natutuwa ka dahil nakakapagbasa ka ng salita ng Diyos. Paano kung di po ako makakapagbasa? Makinig ka. Nakalagay naman sa Romans 10:17 yan, di ba? By hearing and hearing by the Word of God. So ito, ang una, it represents the light and road map of our life. Kaya hindi ka makadiretso, hindi maganda yung takbo ng buhay ng isang tao. Kasi wala siyang time magbasa ng Bible. O kung nagbabasa man siya, kung kailan niya lang gusto. Ito pala ay liwanag, binanggit ng Psalm 119:105. Sabi dito, your word is a lamp for my feet and a light to my path. So pag binabasa mo ang Word of God, nagliliwanag yung daan mo. At pagkatapos pag binabasa mo ito, bawat akbangin mo, ito ang pinakamapa mo sa buhay. Mapa. Alam mo yun? Nakikita mo yung step by step na gagawin mo sa buong maghapon, sa buong araw, sa buong linggo, sa buong buwan, sa buong taon. Nakikita mo na meron kang pupuntahan. Yan po ang nagagawa ng Word of God sa buhay natin. Pangalawa, yung unlimited request, nanggagaling po yan sa Word of God. Lahat ng unlimited requests natin. Sino ditong may request kay Lord? Tatlo lang sila. Praise God. Sino ditong may request kay Lord? Ako hindi na uubusan ng request. Alam niyo kung bakit? Naniniwala kasi ako na kayang sagutin ng Diyos ang request ko. Ulitin ko, sinong may mga request kay Lord? Very good kayo ha, madami kayo. Yeah. John 15 verse 7 and 8, ano sabi ron? If you remain in me, at ang sinunod ay, my words remain in you. Ito yung pinaglalabanan na ng maraming Bible scholar. Ang sabi nila, hindi naman lahat ng nasa Bible ay ikiklaim mong pangako ng Diyos sa iyo. Kasi hindi naman pinangako sa iyo yan. Pinangako yan kay Israel, pinangako yan kay Abraham, pinangako yan kay David. May specific na tao. O naniniwala ako doon. Gets ko naman yun eh. Maaring yung blessing o maaring hindi ako papatay ng Gulayat. Pero spiritually, may kaharap akong Gulayat ng buhay ko, mga hamon at problema, pero I will come in the name of the Lord para tamaan ko ng bato. Yung 5 bato, it represent JESUS. Naniniwala ako sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang mga problema ko ay masasagot. Amen? Hindi nga sa akin yun, para kay David yun. Pero nung akin pong sinusuri ang verse na ito, at ginagamit ko po yung mga wikang Griego, yung palang nakalagay doon na words, kita nyo, my words,
binasa ko pong mabuti, ang nakalagay po doon ay, all Scripture, from Genesis to Revelation, all Scripture. Pag tinagalog ko po yan, kung mananatili ka sa akin, at ang buong Scripture, doon ka magre-remain, ay nasa iyo, ano sabi niya? Anuman ang hingin mo. O pwede nang pabagsakin si Goliath. Tama? Pwede na akong dumating yung time na yung para kay Moses, kay Joshua, pwede ko i-claim. Bakit? All Scriptures eh. Ano man ang isip, and it will be done for you. Unlimited ang request kapag nagbabasa ka ng Bible. Sino ang nakapagbasa na ng Bible? Hindi ko tinatanong kung kanina yon ha, o kahapon, basta tang malaga. Sino ang nakapagbasa na po ng Bible? Parang sa taas wala ata. Sino nakapagbasa na ng Bible? Yan, praise God. Yan ang gusto ko, may kasama pang palakpak. Anumang hingin mo, ibibigay ng Diyos. Verse 8, this is to my Father's glory. Nagbasa ka na, pinagpala ka pa, naluluwalhati ang Ama. That you bear much fruit, ikaw yung magbubunga dahil doon, showing yourself to be my disciple. If you are a disciple of God, you read the Word of God. Natutuwa kang basahin ang salita ng Diyos kapag disipulo ka ng Panginoon. Ayan. Pangatlo na ba ito? Strong relationship with Christ. Lumalakas yung relasyon mo sa Panginoon kapag meron kang natutuwa ka sa salita ng Diyos. Tingnan nyo ha, John chapter 1, ang sabi ron, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. And at sinabi ng verse 14, ito ay si Jesus. Sabihin natin, salita ng Diyos. Okay, tatlo lang tayo. Salita ng Diyos! Apat na. Salita ng Diyos! Pag ang salita ng Diyos ay nasa akin si Jesus. Tama? At ang gagawin ko ay ang nakalakip sa kanyang salita. Mahalaga po ito. Nung pinahayo ni Jesus ang kanyang mga disipulo, halika kayo ha, sabi ng Mark 10, kung di ako nagkakamali, umayo kayo. Huwag kayong magdadala ng bag, pero mag-share kayo. Tapos pag galing nyo may sakit, palayasin nyo lahat ng mga demonyo. Ang ganda, di ba? Amen? Ang ganda ba? Nung bumalik sila, nako, Panginoon, ang tindi. Lahat ng demonyo sumusunod sa akin, sa amin. Sabi niya ganyan. Huwag kayong matuwa dahil sumusunod sila sa iyo. Matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng kaloob, pagpapagaling, pag-intercede, pagkanta, pagtugtog, pag-a-usher, lahat ng ginagawa natin sa church, lahat po ito, sasabihin ko po sa inyo, ang liwa-liwanag, maganda, at malaga rin, pero mas malaga ang katotohanan. The truth will always be the important or the valuable part ng life mo. Bakit? Dahil minsan lang may humarap sa Panginoon at sinabi niya itong kwentong ito. Matthew 7, 21-23, wala po yan dyan, babasahin ko na lang. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kahit sabi mo pang, Panginoon, 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 hindi ka papasok ng langit. Hindi lahat yun papasok. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Paano ko malalaman ang will ng Diyos? Malalaman mo yan sa kanyang pag may word of God, nagagawa mo yung will ng Diyos. Tinutugso ko minsan. At ang pumasok agad sa isip ko at sa puso ko yung salita ng Diyos. Ang sabi niya, whom God has joined together, let no one separate. Lord,
Pag bumagsak ako dito, masisira ang pamilya ko. Kaya salamat sa iyong salita. Ang lakas dahil sinabi nito sa Psalm 119, kung daw nagkakamali, verse 11 ba yun? Ano sabi ron? Your words I hid in my heart that I might not sin against thee. Kung bakit nalalagpasan ko ang mga pagsubok sa buhay ko, merong salita ng Diyos sa puso ko. And I'm doing the will of God. At sabi niya, hindi lang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Sabi pa nga ng 22, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Nag-prophesy pa kami. Did in your name drive out demons? Nagpalayas pa kami ng demonyo. Perform many miracles. Ang dami kong nagawang himala. Ang dami kong kilalang ganyan. Ang daming pastor na ganyan. Pagdating sa karakter, sira. Ang Word of God, minomold ang karakter mo. Ang Word of God, binabago ka. Ang Word of God, naaayos ang puso mo. Kaya meron tayong life group. Kaya tayo mayroong AG. Yung mga nagtuturo doon, matyaga silang tumitingin sa mga salita ng Diyos na pwedeng i-share sa inyo. At habang natuturuan kayo, lumalago kayo. Magandang gumawa ng himala. Pero may hangganan yun. Pagharap mo sa Panginoon, titignan niya, ginawa mo ba ang will ko? Ilan na kaya yung nalalaman nating mga naglilingkod sa Diyos? Isang hinahangaan ko, namatay. Pagdating siya mamatay, ang daming naglapitan na kanyang minolestiyang babae. Sabi ko, nagulat ako, galing pa naman nito. Ang tindi niya pa naman. Ang tindi nun. Apologetic pastor. Pag nag-preach, grabe. Alam nyo kung bakit ko binabanggit ito? Pinakamalaga ay naunawaan mo ang salita ng Diyos. At natutuwa kang gawin ito. Amen? Amen? Nagturo ako minsan sa isang gawain. Ang sabi ko sa kanila ay sa Cayman. Sabi ko sa kanila, nakalagay sa Bible na honor your parents or mother and father. Yan, your parents na lang para madali. At pagkatapos po noon, sabi ko sa kanila, yung pagbigay mo sa pagulang mo, hindi yan pagbabayad ng utang na loob. Yan ay pagpapasalamat at minahal ka ng nanay mo. Pinalo ka nga lang. Yan, pinalo ka pa. At nung minsan, kinurot ka sa singit. Ay, ang anak ko makulit. Yan, di ba? At minsan naman, kung ano-ano nagagawa nila hindi maganda. Nakakapagsalita parang hindi maganda. Pero minahal ka nila. Tanungin niyo kung bakit. Buhay ka pa hanggang ngayon. Dapat kung hindi ka nila mahal, bata ka pa lang, sinakal ka na. Hindi kita mahal. Patay. Pero nabuhay ka Lumaki ka. Kahit pa mamasungit ang magulang mo, you need to honor them. And as you do it, you will be what? You will be given, ano ibibigay sa'yo? Long life, hindi lang long life nakalagay doon, prosperous life ang sabi. Alam niyo, may gumawa sa Cayman, pinunta niya yung nanay niya. Naglabas ng pera. Sabi niya, Mami, yung nanay niya nakangiti, ano yan? Mami, ano yan? Mahal na mahal kita. Alam kong hindi kayang bayaran ng pagmamahal mo, pero gusto kong masaya ka. Bumili ka ng kahit anong gusto mo, tapos niyakap niya. Sabi niya, Pastor, tinalaban agad ako doon Ganon ang Word of God. Tinutuwid ka. Inaayos yung isip mo, yung puso mo, para magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Amen. Amen. Then I will tell you, tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Bakit hindi sila nakilala? They are not doing the will of God. John 1:14, ano sabi ron? The Word became flesh and dwelt among us. We have seen the glory of the one only Son, who came from the Father and full of grace and truth. Dumating siya. Revelations 19:13. Tignan niyo to, ang liwanag ng Revelations 19:13. Basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go! Teka muna, kumain ba kayo? O, sabay-sabay 1, 2, 3, go!
Ang pangalan niya ay Word of God, and that is Jesus. As you are in love, enjoying the Word of God, lumalapit ka ng gusto kay Jesus, na-in love ka rin sa Kanya. Yung presensya niya, damam-dama mo, at alam na alam mong hindi ka niya iniwanan. And we saw Jesus Christ, He fought against the devil, karap niya ang demonyo, pwede naman bigla niyang gagawin ito Manghiram lang ako sa asawa ko Shing! Yan. Mahilig asawa ko sa shing! Pwede naman niya, kunyari, kaharap niya si Satan. Sabi niya, gagawin kitang kuto. Kuto? Pwede naman ganun Pero pinababayaan niya pa magsalita sa Satan. O kung anak ka ng Diyos, gawin mo tinapay itong batong ito. Hindi sinabi ni Jesus Christ, gusto mo, kasama pa, gagawin kitang empanada. Hindi sinabi yun. O kaya kung ayaw mo ng empanada, gagawin kitang tinapay na malunggay. Pandesal pala, pandesal na malunggay. Ano pa? Gusto mo gawin kitang hopya? But hindi sinabi ni Jesus Christ yun. Ang ginamit niya ay Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word. Kaya si Jesus Christ pa lang, Word of God na nga, in love pa sa Word of God. Dapat in love ka rin. Sabihin nyo nga, gusto ko yan. Anong gusto nyo? Yung monay? Ano yan? Sabihin nyo, gusto ko ng salita ng Diyos. Hallelujah. Jesus fought with the devil in Matthew chapter 4. Nilabanan niya ang kaaway. Ang gamit niya, salita ng Diyos. Alam mo, kapag nilalabanan mong kaaway, Word of God. He cannot stand on it. Remembering Satan himself, who was Lucifer before. Alam niyo ba, nagagawa niya pang maging tagapag-panguna ng papurit. Oh, let's worship. Worship pero yung puso niya. Gusto ko maging katulad din ng Diyos. Inggit na inggit siya kay Lord. Alam niyo kung bakit ko binabanggit ito? Hindi talento ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay pagsunod sa salita ng Diyos. At ang pagsunod ay hindi po dahil takot ka, dahil gusto mo lang sumunod. Ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. At enjoy ka sa Word of God. Tingnan nyo anong pangako ng Diyos ngayong umaga na pare-pareho sa ating lahat? Palagay nyo, anong verse? Anong verse? Anong verse? Ano? Saan yun? Anong verse ang pare-pareho sa atin at pare-pareho tayo may pagpapala ngayong umaga? Anong verse? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Sa hindi mo akalain at pagkakataon, dinala ka ng Diyos dito. Pwede namang magpahinga ka na lang. Pwede namang mamaya-maya, maglalaro ka ng pickleball. Excited sa pickleball, pero sa church, mamaya na, sakit ng katawan ko Kulang sa pickleball. Hindi, punta ako sa church. Kahit anong mangyari, kalala sa church ako. Seek first the kingdom of God and His righteousness, which is the Word of God, and all of these things shall be. Ano yung i-add sa'yo? Lahat ng kinuwento doon, damit, pagkain, yung buhay, dagdag ng buhay, lahat yun as you continue to seek Him first. Inuna niyo, Panginoon, ngayon, umanda kayo. Pagpapalain kayo ng Diyos. Now, Jesus finds joy in serving the Father according to His will. As revealed in Scripture, He acts and moves accordingly. Ginagawa niya ang pinagagawa ng Ama. Paano niya nalalaman yon? John 14:31, but He comes so that the world may learn that I love the Father, sabi niya ganyan, and do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us live. Sabi niya, kung ako nga, lahat ng pinagagawa lang ng Ama ang ginagawa ko, command ang sinabi, it's the Word. At yun din ang gagawin ng Holy Spirit, sabi niya. In other words, kahit si Jesus sumusunod, excited sa Word ng Father. Ang aga niya kayang gumising, 3:00 na madaling araw, gising na siya, just to talk to the Father.
but by every word that proceed in the mouth of the Father. Gusto na natin magbasa ng Bible lalo, ano? Amen. Excited na kayo? Tignan natin, powerful. Alam niyo, ang Word of God, napaka-powerful niyan. Sobra. Jeremiah 23:29, "Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces." Hebrews chapter 4, verse 12, ano sabi ron? "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing of the soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart." Alam ng Word of God kung meron tayong gagawin na hindi maganda. Alam niya yan. Ha? Yan, hindi maganda yung gagawin mo. Gawin mo pa lang, nakukuryente ka na, ganun, nakukuryente ako. Ayaw ni Lord. Sabihin nyo nga, ayaw ni Lord. And the Word of God is forever. Matthew 24, verse 35. Forever po ito. "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Psalm 119, verse 89. "Your word, O Lord, is eternal. It stands firm in heaven. It is already settled in heaven." Ang word ni Lord, matibay yan. Now, what does it mean by meditates on His law day and night? Naku, pag araw, magbabasa ka. Pag gabi, magbabasa ka. Alam nyo, He's not talking about just reading. He was telling us the word meditate. Ang meaning ng meditate ay focusing the mind. Pinocus mo. Or thinking deeply. Pondering and mindfulness. Kahit ang nabasa mo ay isang verse lang, pero maghapon naman, umaga at gabi, yung pa rin ang iniisip mo, yung pa rin, doon ka pa rin nakatuon, that is already meditating the Word of God. Are you with me? Are you with me? Yung Word of God hindi nawawala sa iyo. At ano naman sabi? Ano naman yung day and night? A whole day of continuing connection. Connected ang life mo sa Word of God. Pag umaga, connected ka na. Pag gabi, connected ka pa rin. Hindi yung tumitingin-tingin ka, wala naman nakakita eh. Remember, nobody, wala kahit isa ang pwedeng magtago sa salita niya. Sinabi kanina eh, di ba? Ano sabi ron? Sa Hebrews chapter 4, verse 12, ang liwaliwanag eh. It judges the thoughts and attitude of the heart. Kita. Kitang-kitang ang nasa puso natin. Not by accident, tingnan natin yung kasunod. And sinabi ng verse 3, ito nabasa natin sa verse 3 kanina, sa Psalm chapter 1, verse 3. Ito ang sabi, "That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its season in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers." Ibig sabihin, hindi aksidente na bigla kang naitanim. Ang sabi rito, planted. Pag nagbabasa ka na ng Word of God at excited ka, itinatanim ka na ng Diyos sa stream. When we say stream, hindi po nauubusan. Tuloy-tuloy ang tubig. Tuloy-tuloy ang paglago. Tuloy-tuloy ang kung sino ka. Hindi po ako makapag-preach sa inyo kung hindi po ako nagbabasa ng Biblia. Hindi po ako makakapagbigay ng Word of God kung hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi po ako makakaranas ng maraming magagandang bagay kung hindi ko binabasa ang salita ng Diyos. Ganun po yon. Si Lord mismo, itinataas ka at itinatanim ka sa streams. Not, hindi po ito, no? By accident, but planted and rooted by the streams of water. Nag-uugat yun. Di ka nauubusan. Andyan po ba kayo? Andyan po ba kayo? Tingnan nyo kung bakit ang isang Kristiyano nakakapag-fasting, isang araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, kasi may Word of God na nakatanim hanggang sa ugat ng ating Panginoon. Pag napapansin mo, tumitigas ng ulo mo, mag-fasting ka. Meron bang matigas ang ulo dito?
Aminin. Andyan ba talaga kayo? O gusto nyo, ipuin pa natin kung matigas talaga ang ulo nyo? Pag tumitigas na ang ulo mo, napapansin mo parang hindi na tama ang nagagawa mo, mag-fasting ka na. Kailangan mo yan. Never-ending source and supplies ang meaning ng stream, providing a continuous supply of grace, truth, spiritual nourishment, enjoying the works of the Holy Spirit in your life. Whose leaf does not wither. Hindi yan, ibig sabihin leaf, hindi tumatanda. Ito po ang meaning yan. Staying alive spiritually. You read the Word, you are in love with the Word, magiging alive ka. Magiging excited ka sa gagawin ng Diyos. They do prosper, sabi rito, they do prosper. Spiritual success, physical blessings, favor, emotional stability. In summary, what are the products of meditating God's Word? Ayan, isa-isayin natin, bibilisan ko na po, I have no more time. Reading and believing the Word strengthens our spiritual life. Pag hindi ka nakapagbasa ng Bible sa isang araw, hindi ba ang init ng ulo mo? Di ba? Meron ditong gumaganon. Yung iba, parang kailan ba uminit ang ulo ko? Kasi nagbabasa ka ng Bible. Yan. O sanay ka na hindi magbasa. Ano ba talagang totoo doon? Uminit ang ulo mo yan, gagalit ka eh. Kasi hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos. Spiritually, ini-strengthen ka to. Luke chapter 24, verse 32. They asked each other, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Habang naglalakad yung dalawang lalaki, tapos na po ang resurrection, biglang nag-appear si Jesus. Hindi nila makilala. Hindi nila ma-feel na si Lord John kasi hindi naman sila sanay. At habang naglalakad sila, si Jesus Christ naman, sinimulan niya sa book ni Moses, hanggang sa lahat na nakasunod sa Bible, sinishare sa kanila. Haba kaya ng lakaran doon. 3 araw mula Nazareth, papuntang saan nga ba pinanganak si Jesus? Bethlehem. 3 araw ka naglalakad, walang hintuan yun ha. In other words, habang naglalakad sila, si Jesus Christ parang naging Bible teacher doon sa dalawa. Share. Kasi sabi niya ganyan, nung dalawa, grabe nangyari, no? Asang-asa pa naman ako, magandang gagawin, magandang mangyayari. Kasi, yung pagtitiwala nila kay Lord, ganun na lang. Biglang pinako sa krus. Biglang namatay. Biglang nawala. Naniwala sila sa sinabi ng mga bantay na may nagnakaw. Sabi niya, kalungkot naman. Pinaniniwalaan natin siya. Look at me, brothers and sisters. Si Jesus Christ nag-share hanggang matapos, hanggang magharap sila. Tapos yung pagkain na nakita nilang dinidivide na sa harapan nila. At saka lang naramdaman si Jesus ito. Kaya sabi nila, wala ka bang napansin? Umaapoy ang puso natin habang nakikinig ng salita ng Diyos. Naku, kinikilibutan na ako. Ibig sabihin ito, powerful ang Word of God. Powerful ang Word of God. Holding on to God's promises rather than emotionally motivated. Alam mo, hindi mo makukuha ang Diyos sa paawa-awa type. Lord, paawa ka na. Ba't gantong buhay ko? Hindi po siya ganun. Hindi po yan yung maglulupasay ka, tulungan mo ako, Lord. Hindi ganun ang Diyos. Hindi po yan yung kunyari, may narinig kang nagtuturo at tuwan-tuwa ka. Wow, ang ganda. Yes, Lord. Lumalakas ako. Yes, Lord. Lilipas ang oras, mawawala yun. Natuwa ka lang kasi magaling siya magturo. Pero ang totoo niyan, yung Word of God hindi nakapenetrate sa heart mo. Alam niyo, kahit sino magturo dito sa harapan, pag-enjoy ka sa Word of God, hindi mo sasabihin, ang babaw naman ng turo. Wala ka sasabihin ganon. Ang feeling mo, Word of God dyan, ang sarap nguyain, ang sarap kainin.
It doesn't matter kahit malit na bata. Ako nga nirebuke ng Diyos, malit na bata ang nag-rebuke sa akin. Sabi ko, Lord, umiyak ako. Hindi naman siya nag-preach, pero sinabihan niya ako, bakit dati, ikaw yung nagbubukas ng gate. Dati, ikaw ang nauuna din sa church. Ba't parang ngayon, parang nalilate ka? Iyak ako eh. Sabi ko, Lord, ikaw ang nangusap sa batang yon at ako'y kinakausap mo ngayon. Alam mo yon, hindi naman yan sa edad. Hindi rin naman yan sa galing. Kung iniisip mo ang salita ng Diyos ay salita niya, at pakikinggan mo mabuti kahit sino magturo dito, pakikinggan mo. You are not emotionally motivated. Are you with me? Paano ba yung emotionally motivated? Dahil nagandahan ka, gusto mo? Dahil ba masaya ka, okay sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, ako'y maraming mga kilalang kagagaling magturo, magaling lang magturo. Pero sa karakter, boom, baliwala. Mas gusto ko pang pakinggan yung mga bawat sa inyo na alam ko ang buhay ninyo sa Panginoon. Kaya dapat sabihin nyo, basahin nga natin ng malakas, 1, 2, 3, go! Hallelujah. Amen? Pwede bang palapakan natin natin, Panginoon? And the last part of this, a powerful petition must be confirmed by God's word. May hinihingi ka, 1 John chapter 3 verse 22, and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Paano mo magagawa ang pinagagawa niya? Kailangan mo magbasa ng Bible. Tama? John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done to you. Meron kang hinihingi kay Lord, hanap ng salita ng Diyos na tutulak ito sa katotohanan. Lord, salamat Lord, bibigyan mo na ako ng partner. Tuwan-tuwa ka. Thank you Lord, thank you Lord. Siya na yun, Lord, siya na yun. Paano ibibigay ng Diyos sa iyo ang may asawa? Ano pagpipray mo? Pagpipray mo, mamatay na yung asawa niya? God is not moving according to our capriciousness. This flesh is flesh. Word of God is spirit. Kaya mo pinupuno ang sarili mo ng Word of God para hindi ka na madala. Amen? Hindi ka nasisilaw. Ilan na yung nadaya nadaya ng Facebook. Meron dong ultaw, magbigay ka lang ng gantong pera. Tapos pagbigay mo, lalago yun, lumalago na. Pagka iyong gustong kunin, yung ano ba tawag na, i-withdraw mo, sasabihin sa iyo, kailangan dagdagan kasi meron pang mga ayusing mga papeles yan. Laglag ka na naman. Naku kapatid, na late ang paglalagay mo. Tumakbo ulit ang pera mo, nagrolyo. Yun po yung nangyari sa kapatid natin from Quebec. Nagrolyo. Kaya sabi niya, Pastor, ang laki na nga eh. Ang laki na, kung ilan daang milyon na yung pera ko. Hindi mo pera yan, naloko ka. Bakit? God will not move. Hindi kikilos ang Diyos na parang yung biglang ganun lang, boom, hindi. You need to believe it. You need to go on and believe the hands of God rather than believing people. Huwag kang magpaasa galing sa salita ng tao. Kay Lord ka umasa. Alam niyang gagawin. Sa China po, pahirapan ang pagbasa ng Bible. Pero tingnan niyo ito ha. Alam niyo ba na karamihan ng Bible na leather, yung mga papel, gawa po sa China yon. Gawa siya ng walang cover. Yung cover niya, doon ginagawa naman sa kabila. So gagawin ng China, ipapadala doon sa kabila, magkakaroon na ng salitang Holy Bible. Hindi mo basta may pasok yung Bible. Sa sobrang tuwa at uhaw ng mga tao doon sa lugar na yon, ganito nila binabasa ang Bible. May papasok doon.
Naalala ko, yung isa kong kaibigan, naglagay pa nga ng Bible sa katawan niya, nag-smuggling sila, papasok sila sa China, tapos na ipapasok nila yon, ilalagay lang nila sa CR. Tapos may darating na ng mga Chinese. Gagawin ng mga Chinese, pupunit-punitin nila yon. Book of John chapter 1, ilalagay sa ilalim ng bibig nila. Lahat sila. Tapos ibibigay sa ibang tao, ito, kabisaduhin mo. Kaya yung mga tao doon, ay kabisado yung Bible, pero galing sa ilalim ng bibig. Ayan, o. Ayan, ito yung, anong chapter ka na? Chapter 2. Sino may hawak ng 3? O 3. Kaya, palit tayo. Ito. Ganon nila pinagtsatsagaan. At alam nyo ba na napakaraming born again na Chinese? Isa sa may pinakamalaking populasyon. Thinking na yung lugar na yon ay hindi naniniwala sa Panginoon. Umatin ako minsan, kasama ko si Rev Wilson. Sabi niya, Pastor, meron na akong 3 Chinese na tinuturuan, o 3, 4. Punta tayo. So, lagpas kami ng China. Pagpas namin doon, umakyat na yung 4. Kinakausap ko, walang naintindihan. Sabi ko, hello. Tapos nag-share si Pastor Wilson. Salita lang siya ng salita. Tinatanong ko, naintindihan niyo ba? Pagka si Pastor Wilson ay sumayas na ganyan, magpipray na sila. Tapos, may nagkwento sa mga kasama nila, actually, we really don't understand what you're saying, but we can feel God in your life. Ganon din ang sinabi ni Hudson Taylor, give me China or else I die. At nang pumunta si Hudson Taylor doon, nag-share siya, walang nakakaintindi. Pero every one of them listen to the Word of God. Powerful po ang Word of God. Enjoying God's Word is enjoying your Christian life. Gusto niyo mag-enjoy sa Christian life ninyo? Go in the Word of God. Yung pag-attend dito, additional lang yan. Pero ang totoo niyan, salita ng Diyos ang pinaka-mainam. Amen. Natutuwa ako kahapon nag-anibersaryo ang J1 Pasig. First year anniversary nila. May mga kapatid tayo from Mataas na Kahoy. Nagpuntahan sila. Sabi nila, Pastor, kasi gusto namin ikaw makita. Napapanood lang ka na lang namin sa Facebook Tapos puntahan silang lahat doon. Meron pang binigay na naiwan ko nga suman at saka yung hakobina na gawa doon. At nagkape na nga ako nung gabing yun Mga kapatid, ganun sila kauhaw. Sabi ko, i-bless kayo ng Panginoon sa ginagawa nyo yan. Alam mo ba yon? Because you seek the Word, because you seek God, God is going to bless you. God will not forget what happened this morning. Hindi niya kakalimutan ito. Isang araw, para yung echo na bumabalik-balik sa isipan natin kung nakinig po tayong mabuti. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pwede po tayong tumayo, please. We're going to see Jesus Christ. He will tell you, my daughter, my son, I am the Word of God. If you want to know me more, read my Word. Sabi nung mayaman, nasa impyerno siya, nasa Hades siya. Sabi niya ganyan, Father Abraham, send Lazarus back. Ang sagot ni Abraham, Father Abraham, they have the scriptures, they have the book of Moses, let them read it. Tapos sabi nga ni mayaman, hindi, kung si Lazarus pabababain mo, at least, they will listen. O kayo nga. Ngayong umaga, kunyari, si Pastor Ferdy, biglang nandito sa harapan natin, mga kapatid, kung saan na kayo, anong gagawin nyo? Baka lahat ng buhok natin nakatayo.
Si Kuya Kaloy bigla nagpakita rito. Mga kapatid, totoo ang Bible. Mga kapatid, nasa langit ako. Ah! Baka isang siglap, boom! Nawala tayong lahat, na-rapture, nasa labas. Naglalakad siya, tapos may mga mud pa sa katawan niya. Maniwala kayo, hindi pwedeng mangyari. Sabi niya, asa kanila na sinulat ni Moses. Let them read it. Taas mo natin yung mga kamay. Let Jesus be the center of your heart. Let Him be the center of your heart. Hallelujah. Let it be. Because He's the Word of God. Hallelujah. The center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always be. Come on, Jesus, be the center, Lord. The center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always Jesus, nothing else matters. And nothing in this world will do. Let it be the center of your life right now. Jesus, your center. In everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's come on from my heart, oh God, from my heart. Hey, Jesus, be the center. About you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. To the heavens. Jesus be the center. It's all About you, yes, it's all about you. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always in you, Jesus. Jesus. Now continue to bow your head and close your eyes. God knows everything that is in your mind. Alam niya ang lahat na nasa puso't isipan mo. Some of you are asking for a comfort. The Word of God is telling us
God's peace will be with you. And Jesus said, I already overcome the world. Just rejoice in me. May nawala sa'yo, pero alam ng Diyos kung paano kayo ko-comfort. Meron kang matagal na hiniling kay Lord, but the Word of God is saying, it keeps telling us, behold, I am the God of all flesh. Remind yourself, there's nothing that is difficult with me, he said. With God, all things are possible. There is a time for everything. But in God's time, He makes everything beautiful. God, I release God's timing upon each one right now. Bawat isa, i-release mo ang God's timing sa buhay nila. God's timing flow. God's timing flow. God's timing flow. Romans chapter 10:17, God Almighty, or 10:17, oh God, 4:17. We call those things which be not as though they were. They are here right now. They are here right now. God is commanding, Hebrews chapter 1:14. He's commanding His servant, the angels, go angels, bring the answers to their prayers. Yung mga iniling nila, ibigay nyo. Dalhin nyo sa kanilang mga tahanan. Dalhin nyo sa kanilang mga bahay. Lahat ng hiniling nila ngayong oras ito, God is telling and commanding His angels that they will go in your house, that they will go in your place, that He will go with your family. He will go and make an answers to your prayers. Hallelujah! Huwag mo sabihin kawawa ka. Sabi ng Deuteronomy, sabi niya ganyan, verse 20, chapter 28, sabi niya ganyan sa book of Deuteronomy, hindi ka buntot, ikaw ay magiging ulo. Ibibless kita dahil naniniwala ka sa salita ko. God is going to bless you more. God is going to bless you more. God is going to bless you more. This month of June is a preparation. Piniprepare ka ng Diyos for new things in your life. This month of June, God is pushing right now. Your faith is pushing your heart to go with the flow of God's power, to go with the flow of God's mercy, to go with the flow of God's grace, to go with the flow of God's answers to your prayer. Sabi niya, humawak ka, huwag kang bibitaw. Huwag mong paunahan ang iyong damdamin ang mauna sa iyo. Kumilos ka ayon sa aking salita. Alam ko ang gagawin ko. Alam niyo naman, simula pa lamang, sinabi na ng Diyos sa iyo sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. At sinabi niya rin sa kanyang salita, I have loved thee with an everlasting love. With my passion, with my mercy, have I drawn thee. Anak ka ng Diyos. John 1:12. Nung tanggapin mo sa puso mo, anak ka ng Diyos. Walk as a son of God. Walk as a child of God. Walk as a believer. Walk as the one who believed God who made heaven and earth. Isaiah 55:11, hindi babalik ang mga salita niya na walang mangyayari. It will accomplish everything that I said. Lahat ng sinabi ko, i-accomplish niya ito sa buhay niyo. Come on, just lift up your hands to God. Come on and give worship and praise to God. Come on, just praise God. Pray mo, Panginoon. Sambahin mo siya. Luwalatiin mo ang Diyos. Luwalatiin mo ang Diyos. At sabihin mo, tinatanggap ko lahat yan. Akin yan. Akin yan. That's me, Lord. That's mine. That's mine. That's mine. That's mine. That's
It's mine, Lord. It's mine. I receive it. I receive it, Lord. I receive it with all my heart. I love you with all my heart. I embrace your presence. I embrace your presence. Lord, sealyoan mo. We will just wait for a perfect time. Everything that you told us this morning, lahat na sinabi mo ngayong umaga, tatanggapin namin yan, Lord. Nakikita ko may salitang inaayos. Inaayos ka ng Diyos. Inaayos niya ang buhay mo. Inaayos niya ang pamilya mo. Inaayos niya ang future mo. Pabago tayo sa Kanya. Punuin tayo ng Kanyang mga salita. Mainlove ka sa word ng Lord. Father, all the glory, honor, worship, and praise belongs to you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Sumunod po ang lahat sa panalangin to. Sabihin natin, sa oras na ito, yumuko tayo pumikit. Sabihin natin, Amang sumasalangit, lahat po na magiging dahilan para madlangan ng aming hinihingi, patawarin mo kami. Linisin mo ang puso namin. Gawin mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng communion ngayong umaga. Let me pray right now, Lord. Linisin mo ang bawat juice, tinapay, at hayaan mo, Panginoon, habang kami kumakain ng sabay-sabay, maranasan namin ang iyong pagmamahal. We give you praise, we give you honor and glory. In Jesus' name, amen. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, for I will daily lift my hands and I will always sing when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart. Let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, for I will daily lift my hands and I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. 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 And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. Meron na po lahat. Sabay-sabay po tayo na manalangin sa oras nito. Nang gabi ngayon, kinuha ng Panginoon Jesus ang tinapay, kanyang pinagpira-piraso. At sinabi niyang, kunin niyo at niyong kainin, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Salamat sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung aming gagawin bilang pagmamahal sa iyo. Pagkatapos ng kinuha niya, sarot, sinabi niya, ito ang sarot ng bagong tipan. Kunin ninyo at niyong inumin.
gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Inaalala namin kung walang pagdanak ng iyong dugo, walang paglilinis ng aming kasalanan. Salamat sa paglilinis, salamat sa iyong katawan na bayubay, salamat sa kagalingan, salamat sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming panalangin. Sabay-sabay po tayong kumain. Now I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like I'm dancing now. You know I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like I'm dancing now. And I could sing of your love forever. 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 Amen. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at pumalakpak po ang nag-enjoy ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. So, praise God. Dadako po tayo sa gawain ng pagbibigay at nais ko lang po magbahagi ng salita po ng Panginoon sa sinabi po ng Matthew 22 verse 17 to 21. So, mayroon pong pangyayari sa Biblia na kung saan ang mga Pariseyo, ang grupo po ng Pariseyo, ay nagtanong sa ating pong Panginoong Yesus. At ito po ang sabi nila. Verse 17, ano po ang palagay ninyo? Naayon po ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyo akong hulihin? Verse 19, ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis at ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Verse 20, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Verse 21, sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. So, makikita po natin dito na ang ating pong pagbibigay sa gawain po ng Panginoon, ito po ay para sa Diyos. Ang pagbibigay po natin, ang pagbabayad natin ng buwis sa mga nagbabayad po tuwing bayaran ng buwis sa gobyerno o sa munisipyo. So, ito po ay para naman sa pamahalaan. So, magkaiba po ang dalawang ito. At ang ginagawa po natin pagbibigay sa church, ito po ay gawain ng Panginoon para po sa ating pong simbahan. Kaya ang sabi po, ibigay ang para sa Diyos at ang para sa Diyos. Ibigay ang sa Diyos na para sa Diyos. So sa bawat pagbibigay po natin, tinutupad po natin ang salita ng Panginoon. Nag-i-enjoy po tayo sa bawat pagbibigay natin sapagkat ito po ay nakasulat sa Biblia. Sabi po, ibigay ninyo ng buo ang inyong ikapo at handog. Subukan ninyong gawin ang lahat ng ito kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang walang hanggang, ang walang paglagyan sa iyong lukbutan o sa iyong wallet. So ang Lord po ang magbabalik
ng mga biyaya at pagpapala kapag tinupad po natin ang salita ng Diyos patungkol po sa pagbibigay. So sige po, atin pong itaas ang atin pong sobre. Ang atin pong ikapo at handog. At tayo po ay sama-sama manalangin. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Father, Heart God in heaven, once again, we thank you so much po, Panginoon, sa umagang ito, O God, sa iyo pong mga salita na nahayag sa amin pong kalagitnaan, na tunay nga, O Diyos, Ama, patuloy nga po, Lord, na pag-alabin mo po sa puso ng bawat isa ang kasiyahan, kagalakan sa paggunam-gunam ng iyo pong salita, O God. At sa mga oras na ito, Panginoon, amin po itinataas sa panalangin, O Diyos, ang mga salapi po, Panginoon, namin po ipagkakaloob sa iyo bilang pagtupad sa iyo pong mga utos, O God. Hallelujah. At dalangin ko po, Panginoon, Ama, muli mo po, O Lord, na i-multiply po, Panginoon, ang mga salapi po, Panginoon, na ipagkakaloob ng bawat isa na naayon po sa kailang pong kalooban, O God. Kayo po ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw ng mga pagpapalang ito ayon po sa iyo pong salita. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Masaya na po tayo magbigay. Praise God! Since ito po ay first Sunday of the month, atin pong ipapanalangin ang lahat ng mga June celebrants. And as one family, ay babatiin po natin sila ng happy birthday. Pwede po bang lahat ng mga June celebrants pumunta po sa unahan? Para maipanalangin natin. Come on! Yung nasa taas po, pwede po kayong mag-forward dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sa Tagalog, maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligaya, maligaya, maligaya. Ayan, wow. Tandaan nyo na po ang mga mukha. Kung kaibigan nyo po sila sa Facebook, batiin nyo po. Kung alam nyo po ang bahay, ay kung may handa, tsaka tayo in-invite, tsaka tayo pupunta. Can we all stretch our hands po sa lahat ng mga June celebrants? Ayan. And let us all together as one family pray for them. Lord, salamat po Panginoon sa iyong mga anak at mga lingkod na nagdaos, magdaraos pa ng kanila pong kaarawan. We pray and declare, Lord God, for long and satisfied life in the name of Jesus. At kagaya po ng iyong pangako sa iyong mga salita, Lord, you are able to do more than they could ever ask, imagine, and hope for. Higit po sa dalangin ng kanilang puso, higit sa kanilang mga dreams, O God, ang gagawin at gaganapin mo sa kanila. Bless them, O God. Grant them favor in the name of Jesus. Mahabang buhay na may kalakasan, kagalakan na nagmumula lamang sa iyo. And I declare, Lord God, every day may kapayapaan sa puso't isipan nila.
Excited kami, Lord God, dahil alam namin the best is yet to come. Marami ka pang magagandang bagay na gagawin sa buhay ng bawat isa. Again, Lord, we celebrate their lives and we dedicate it to you, God. This we pray and declare in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga June celebrants. Yeah, come on, minsan pa, pwede po ba tayo lahat tumayo? Come on, let's declare the victory of this day. Yes, come on, sabay-sabay po na palakpakan kay Lord. Thank you, Jesus. We give you all the victory. Oh, 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 oh. You gave up your cross, gave it all for us so that we might know grace. You gave up your crown, act so profound, we'll never be the same. We will never be the same. Come on, let's sing all that we are. All that we are for your glory. All that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you. Come on, let's praise Jesus today. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Come on, what a sacrifice. You lay down your life. Come on, to save a sinner's heart like mine. I surrender it all. I surrender all to you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to your name. Come on, let's declare all that we are. All that we are for your glory. All that we shout the name of Jesus. Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name. Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Praise you, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa. Come on, with the shout of praise and sing. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, come on, malakas pong palakpak para kay Lord. Thank you, Jesus. You are so good. Praise God. Bago po tayo mag-closing prayer at benediction, tawagin ko po si Doc Jing at si Rebuesa. Paalis na po sila sa Tuesday. Meron pa po bang paalis? Sabay na natin. Hindi pa, next day. Sige po. Tawagin ko po si... Joanne Marie. Nandyan po ba siya? Yan. Si Ma'am Joanne. Ayan. Papunta po siya ng Arizona. Wow, praise God. Sama po natin sa panalangin. Sina Doc Jing po paalis ng Tuesday. Pabalik po ng Canada. Can we all stretch our hands po sa kanila? Lord, we just want to thank you, Panginoon, dahil ang bawat isa pong naririto, si Ma'am Joanne, si Doc Jing, si Rebuesa, dinala mo po sa lugar na ito ng ligtas, pinagpala, puno ng pabor.
Dalangin po namin sa paglisan po nila sa lugar na ito, kasama din ang pagpapala at pabor na nagmumula sa iyo. Lord, si Ma'am Jo na papunta ng Arizona, Lord God, we believe your protection and your provision will be with her, O God. Sasamahan mo siya sa lugar na yon, pagpapalain at ipaprosper mo ang lahat ng gawa ng kanyang kamay in the name of Jesus. Maramdaman niya ang iyong presensya na kailanman hindi siya iiwan at hindi pababayaan. Lord, pangako mo yan sa kanya, you have that great future in store for her, O God. Yun ang mangyayari at magaganap sa kanya pong buhay. Pagbiyahe niya mula Lucena hanggang airport, ang sasakyan niyang panglupa, panghimpapawid, ingatan at samahan mo, lukuban ng iyong mga anghel at ang banal dugo mo, Panginoon, in the name of Jesus. Makakarating sa lugar na yon na pinagpala at tagumpay. Ganon din po, Panginoon, si Doc Jing and Revuesa. Thank you, Lord, kasi alam po namin na patuloy na higit mo silang gagamitin. Pagbalik po nila ng Canada, O God, in the name of Jesus. Marami pang mga churches ang mabubuksan, Lord God. And Lord, I know and I believe your good, pleasing, and perfect will. Ito po yung mangyayari at magaganap sa kanilang buhay. Pag-iingat, kalakasan at gabay mo ay kanila pong mararanasan. Favor from the Lord in the name of Jesus. Salamat, Lord. We entrust to you their lives. This we declare in Jesus' name. Amen and amen. Let's all lift our hands towards heaven. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee. The Lord will lift up your countenance and give you peace and grace. May the love of the Father, the blessing of his Son, Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be upon each one of you. May you have a powerful month of June before the end of the first half of the year. Blessings will flow like a river in your life from now on. And Father our God, this is our declaration and prayer. In Jesus' name. And everybody shout, Amen.